Yun lang ang paraan. Just believe in Him, and person or human will not perish. Naintindihan ko po yun. Unti-unti. At salamat po sa Panginoon. And now, I'm here in your front na nagpapatotoo at I will continue to be used by God hanggang sa siya'y dumating. Ako, salamat po sa Kanya. Bago po namatay yung aking kamay, nakatanggap po siya sa Panginoon. Siya po yung isa sa mga membro ko sa church. Imagine mo isang NBA people, talagang yung bahay namin hindi na wala ng tao. May mga nagkano pang pumupunta sa bahay para mag-consult. And tapos ang tawag po sa akin ng tatay ko, pag nasa church kami, Pastor, kinikilabutan ko na ko dito. Sa mga tatay ko to eh. Pero napakaganda po, napaka-aluwag po ng buhay. At truly God is amazing in our lives. Ang tatay ko po noon ay 10 years sa Saudi, nagtatrabaho sa Aramco. And malaki sahod po. Kaya nga po ako yung naging loko eh. Malaking sahod po sa pamilya namin, malaking pera. But then walang nangyari po sa 10 years. And then nung makakilala kami sa Panginoon pare-pareho, an opportunity knocked on our door. One opportunity knocked on our door. Really an opportunity that comes from the Lord. Natanggap po siya sa Libya. And na-spend po siya ng 5 years sa Libya. And only what was lost in our lives, naibalik po ng Panginoon. Doble pa. Kaya po talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon for what I choose is really good. Amen. So I am here. Ewan ko kung ilang oras ako dito. Opening now, di ba? Opening ngayon. Second. Okay, pag ito yung linggo na first year yata. Diba? October. Okay. Pangalawa. Okay, pangalawang linggo. Hindi naman. And okay lang po ba kayo dyan sa likod? Okay na? Naririnig niyo po. Medyo kailangan natin hinaan ng konti dahil baka maka-disturb tayo sa likod. Biglang bumas ko bakit yung nasa labas at sabi, "Ba, kayo lang!" Because I believe in God's timing. If you are really observing what is going on to your surroundings, siguro masasabi ninyo, God, you will really come. Amen. We are living in the last days. Siguro yung mga dating hindi natin nakikita, ngayon talagang posibleng makikita natin every day. Dating hindi natin nararanasan sa Pilipinas yung lindol na super laki, lakas. Tapos may darating pa. I'm praying for that. Pero sabi ng Panginoon, pagka mananalangin namin ng Panginoon, pigilan niyo po. No. Hindi pwedeng pigilan yan. Talagang mangyayari yan. The big one. Mangyayari yan. Whether you are Christian or not a Christian, mararanasan talaga yan ang buong mundo. Dahil yan ay nakasulat sa salita po ng Panginoon na already warned us. Amen. And we're now living on that day. At salamat sa Panginoon. Kaya ngayon kapag may problema yung tao, natutunan niya nang lumapit sa Panginoon. Ngayon, dati, talaga, kung buhay ka, Panginoon, bahala ka. Basta ako, magpapatuloy ako. Kung ano man itong nasimulan ko. But now, as I observe the people now are more
their heart are soft now. And that's good. That's good. That's very, very good. At itong pag-uusapan natin ngayong gabi, magkamali ako umaga. Philippians chapter 3:20. If you have your Bible or you have your application with you, kindly open that. And we will do some verses. We will have many verses tonight. Sabi po dyan, but our citizenship is in heaven. And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. And another one is 1 Peter chapter 2 verse 9. Ito yung paborito kong talata na binabanggit. But you are chosen generation. Sabi nyo nga po sa katabi ninyo, now you are chosen generation. Okay? Pinili. Naniniwala po ba kayong pinili kayo ng Diyos? Amen? A royal priesthood, yung mga pari, royal pa. Okay? A holy nation, His own special people. Amen. Kanina narinig ko yung testimony was really blessed sa kung paano niya nakilala ang Panginoon. Imagine, may problema, pagkatapos may kung ano-ano pang dumarating sa kanya, pero she still and she choose to trust the Lord. Imbis na i-hate niya yung pangyayari, yun nga, yung imbis na, ano yun? Yung sabi mo? Taktakan? Okay? Word na. Bungangaan. No? Kasi naintindihan. Yaw-yawan. Ayun. Yaw-yawan. Yung kanyang asawa na nag-cause ng problema, sabi niya, hindi niya nagawa yun. Dahil naintindihan niya na everything is really happening. Kung maniniwala po kayo dyan na there's no event in our life, especially today, especially right now, no, na hindi po niloob ng Diyos na mangyari. Amen? Merong pangyayari na katulad din po ng yan sa atin. I know that you know already this brother of ours. His name is Nick Bobicek. Kilala niyo siya. Siya po yung bata noon na without any limbs. Walang kamay at paa. Nagtatampo na siya. Asa ang mga magulang niya ay Kristiyano. The only half that he has is yung palimpik ng parang manok na doon sa kanyang bandang paa. Pero lahat yun putol. Nagtatampo na siya sa Diyos. Sabi niya, bakit po ako ginanito? Wala bang may putol ang kamay dito? Or wala yung limbs? Meron tayong kapatid na walang limbs, walang ulat. Gagamitin ka ng Diyos, sabi ng Biblia. And sabi ng storya, when this boy really accept what he has, no? Ito kanyang nangyari sa kanya, nagbago lahat ng pananaw niya sa buhay. Imbis na sisihin niya ang Diyos, pinasalamatan niya ang Panginoon. Imbis na siya'y maging discouragement sa tuwing may makakakita sa kanya, hindi. Ngayon may asawa pa siya, nagdata ng asawa. I don't know if you already know the story of Nick. And he has kids. Normal.
normal din yung asawa, hindi kulang-kulang. The Lord really make everything whole sa isang tao kulang. No? Whatever you're lacking in life, basta nandyan si Jesus, everything will be fine. Tama-tama yun. Sa gabi, makakatulog ka ng mahimbing. Diba? Yan yung isang napakagandang regalo sa atin ng Panginoon. The peace. Walang makakatalo dyan. No? The peace. Alright. We are chosen generation, sabi ng binasa natin. Ito'y not random. Tayo yung mga tinawag with a purpose. Sabi nyo nga po sa katabi ninyo, may dahilan. Amen? May dahilan ng Diyos bakit ka tinawag. Okay? Bakit mo naranasan ito? May dahilan po ang Panginoon. If you will just open your spiritual eye or understanding to God, you will know it. You will know it. Whatever it is. Ito daw po ay royal in nature din, yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Imagine, royal priesthood. We represent the King. Tinawag tayo ng Panginoon to represent the King. Sa lahat ng ating mga kasama, lahat ng ating kapitbahay, hindi tayo nahihiyang sabihin sa kanila na you need God, you need Jesus. Let me pray for you. Diba? Ngayon, kahit na ibang mga lahi, kapag inaya sila na, can I pray for you? Sino ba naman ang ayaw mo? Talagang papayag sila. Tapos ipapasok natin kung sino yung ating represent. Amen? And then, set apart for His glory. Inabi niya kayo. Inihiwalay niya kayo sa lahat ng karamihan kung anong ginagawa. Like for example, this evening, tingnan ninyo, sino po ang nagdadalawang isip dito? Bakit nakaupo-upo pa siya dyan? Meron ba? Meron? O wala dyan? Di ba minsan gano'n ang kaisipan natin? Bakit nakaupo-upo pa rito? Hindi ko nang maintindihan itong aking ginagawa. Pero manatili po tayo ng konti at hayaan po ninyo tapusin po itong pinapasabi ng Panginoon. And as a chosen, we are to be a lover of the kingdom. Amen? Lover of the kingdom and not of this world. Amen? Kasi yung mga nagmamahal sa mundo ng higit, no? Kahit na tayo'y nandito sa ibang bansa, di ba? Ang mostly sinasabi ng tao dito, kumita para merong ipadala. Di ba? Para merong magamit. Di ba? Kumita para may ipon. Para ipon ako ng maraming pera at makabalik ako sa Pilipinas. Ang tanong ko sa inyo, yung mga 10 years and above, sino na po ba 10 years and above dito? Okay, kasama ko. Ako po ay 18 years na dito sa UAE. Okay. Ewan ko yung iba ko, 20 years na or 50 years. Amen. Mas matagal pa sa edad nila nung dito sila sa UAE. Pero ito yung katotohanan. May ipon ba? Wala, di ba? Wala tayong maipon. At sa tuwing tayo mag-iisip na mag-ipon, ala, ito na si ate, ito na si kapatid, ito na si anak, ito na si nanay, ito na si tatay. Okay, pero hindi naman dapat tayo magtampo kung gano'n, ha? Kung tayo yung nagiging breadwinner. No? Yan po, we work for our family. No? Kasi yung ibang lahi nga, yung mga Indian, tsaka yung ibang mga Pakistan. I talked to one of them.
ito yung lagi sinasabi nila, na nagtatrabaho sila para sa kanilang pamilya. Galing. Sabi ko, may asawa ka na ba? Yung ibang kausap ko, sabi, wala. Saan napupunta yung pera mo? I send everything to my father. Ganon sila kagalang. No? Hindi sila talaga yung, siya yung nagpapadala, dapat siya yung batas. Walang ganyan. Walang ganyan. Yung bata po pa dyan. Faith over fear. Yan, ito yung mga tao na tinawag ko to overcome the fear. Yung fear ng mundong ito. Whatever the fear that you have,